Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang iskriba at pariseyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas, kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang Anak ng Tao ay 3 araw at 3 gabing sasailalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sabagat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sabagat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Malinaw po ba ang ating audio? Parang may kulang kasi sa side na ito, no? Hindi naririnig dito sa, di ko alam kung naapektuhan ng tulo, no, ng mga ulan, kaya namatay yung dito. Pero sana naman, kahit papano ay marinig niyo pa rin, no, kung ano ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito ng Lunes, 11 linggo sa karaniwang panahon. No, sabi po dito, ang mga iskriba at mga pariseyo ay humihingi ng palatandaan mula sa langit para patunayan na totoo ang sinasabi ni Kristo na siya ang anak ng Diyos, siya ang Mesiyas. So mga iskriba at mga pariseyo, sila po yung, kasi noon, hindi lahat nakakapagbasa. Yun lang mga estudyante, yun lang yung may mga parabang right na makapagbuklat ng mga scroll. Noon, no? Wala pa naman kasing libro. So ibig sabihin, sila ang nakakaalam ng mga sinulat ng mga propeta noong una pa. At nakasulat doon yung mga palatandaan na nabasa na nila, na nakikita nila ngayon sa naririnig, nakikitang ginagawa ni Kristo, pero patuloy pa rin silang nagdududa, patuloy pa rin nilang nire-reject si Kristo, kung kaya kahit anong palatandaan ang maipakita o tanda na maipakita ni Jesus, hindi pa rin sila maniniwala na si Kristo ang Mesiyas. Kaya para bang dito, hindi na pinatulan ni Jesus ang mga iskriba at mga pariseyo na ayaw naman talagang maniwala. No? Kahit anong gawin niya, bumalentong man siya, tumambling ng tumambling, bumuhay man siya ng ilang patay pa, magpagaling ng mga may sakit, hindi sila maniniwala dahil sarado na ang kanilang isipan. At ang isang taong
patuloy na nagdududa, patuloy na humihingi ng mga signs. No? Minsan ganyan tayo, Lord, bigyan mo ako ng sign. Yan ay tanda ng isang taong kulang sa pananampalataya. Hindi tayo pwedeng mabuhay na hingi tayo ng hingi na kung tutuusin ay nandiyan na. Nakikita mo na ang epekto, nakikita mo na kung ano ang naidudulot, pero hingi ka pa rin ng hingi ng sign, isa kang mahinang nilalang. Yan nga sa sitwasyon natin ngayon, no? Kahit ilang bagyo, ilang taon na ang dumaan, alam na natin at nakikita na natin, hindi solusyon ang itaas mo ang kalye. Hindi solusyon ang hukayin mo o hukayin lang. Kasi di ba, hinuhukay lang naman yung kalye, gumagawa lang ng ipunan ng tubig, kaya kapag ganito kalakas ang ulan, aapaw at aapaw, babaha pa rin dahil walang daluyan. Nakikita mo na yung sign. Pero hindi ka naniniwala na mayroong climate change. Nakikita mo na yung sign na patuloy nating abusuhin ang kalikasan, kaya ngayon ang dami na ulit lubog. Pero hindi tayo naniniwala. So anong sign talaga ang gusto natin? Yung mamatay tayo lahat? Yung sign na nandunod na tayo sa harapan ng Diyos para hatulan? Doon pa lang ba tayo maniniwala? Dito pa lang dapat makita na natin. Hindi naman nagkukulang ang Diyos. No? Yung konting ano nga lang, no? Kailan ba kayo huling umubo? Ha? Uy. Pag ubo ka na ng ubo, sign na yan. Ha? Sign na yan. Di ba? Pag sumasakit na yung balakang mo, sign na yan, tumatanda ka na. Yun nga lang, pagputi ng buhok natin, sign na yan. Pero hindi natin matanggap-tanggap na tumatanda na tayo. Ang dami ng sign. Di ba? Deny pa tayo ng deny. Andiyan na yung mga sign. Pero, no, andyan nga lang, yung makipag-chat ka nga lang, sign na yan. Masisira ang pamilya mo pag itunuloy mo yan. Sign na yan, pero hindi ka naniwala, and-entertain mo pa rin. Tapos pag nangyari na, Lord, bakit mo kami pinabayaan? Di ba ganyan ang lagi nating buntong hininga? Lord, bakit naman ganito? Binigay na sa iyo lahat ng sign para maiwasan yung mga trahedya, yung mga sakit, yung mga sama ng loob na mararanasan na hindi naman, pwedeng hindi naman, pero binabaliwala natin lahat ng signs. So anong sign talaga ang gusto mo? Ano bang trip mong sign? Pero nandito, kahit nga dito sa misa natin, iba nagtatanong pa rin, mahal ba ako ng Diyos? Andiyan na yung sign. Mag-sign of the cross ka nga lang, sign na yan eh, na mahal tayo ng Diyos. Pero hingi ka ng hingi ng sign. Iba nga, di ba, nagsisimba. Pero pagkatapos, saan pupunta? Magpapahula para mabigyan siya ng sign. Kahit anong, minsan, kahit anong dami, ilang beses, araw-araw ako magpa-house blessing, no? Wala din. Pinagsasabay nga natin minsan, no? May house blessing na, may holy water na, pero maghahasi ka pa ng asin. O, yung iba, mag-aano pa ng dugo. Ano bang sign talaga? So, nandyan yung sign, pero hingi tayo ng hingi ng sign. Pero muli, no, katulad ng sinabi ni Kristo, higit pa sa mga hinihingi natin ang ipinakita na ni Jesus. Kailangan na lang talaga natin makumbinsi at paniwalain ang ating mga sarili na totoo si Kristo, totoong nagmamahal sa atin. Amen?